Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Dara Falogni. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 800,000 pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes sa isnagawang operasyon ng pulisya sa El Nido, Palawan. Patrolwoman Maricar Caboso sa balita. 646 na rims ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng tinatayang mahigit 827,000 piso ang nasamsam sa isang operasyon ng mga otoridad sa barangay San Fernando, Dipnay, El Nido, Palawan. Isinagawa ang operasyon noong ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan bandang alas 9:30 ng umaga. Sa pangunguna ng mga tauhan ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at mga opisyal ng barangay. Isinilbi ng mga operatiba ang isang search warrant sa isang tindahan at bodega na pinaghihinala ang pinag-iimbakan ng mga smuggled na sigarilyo. Sa isinagawang paghahaluhog, na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang brand ng sigarilyo na hinihinalang puslit at walang kaukulang pagbabayad ng buwis. Matapos ang operasyon, dinala ang mga nakumpiskang ebidensya sa 2nd Special Operations Unit Maritime Group Headquarters para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Isa sa ilalim din ang mga ito sa valuation ng National Tobacco Administration o NTA. Samantala, tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa smuggling upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa. Ako si Patrolwoman Maricar Caboso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caboso. Arestado ang 2 individual matapos maaktuhang nagbebenta at nag-aalok ng mga gamot na walang kaukulang permit sa ikinasang operasyon ng pulisya sa Lasam, Cagayan. Sa operasyon, nakumpiska ang iba't ibang uri ng gamot. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Leyne Lorenzo. May na naaresto ang 2 babaeng hinihinalang iligal na nagbebenta ng iba't ibang uri ng gamot sa isinagawang operasyon ng Lasam Police Station sa Lasam, Cagayan noong ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ng mga tauhan ng Lasam Police Station sa pamumuno ni Police Major Geoffrey C. Retreta ang operasyon matapos mahuling nag-aalok at nagbebenta ng mga gamot ang 2 suspect nang walang maipakitang kaukulang permit o otorisasyon. Nakiisa rin ang mga opisyal ng barangay na nagsilbing saksi sa isinagawang inventaryo ng mga nakumpiskang ebidensya. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Sara, 30 anyos at alias Ria, 25 anyos, kapwa residente ng bayan ng Lalo, Cagayan. Nakumpiska mula sa kanilang pag-iingat ang libo-libong piraso ng iba't ibang uri ng gamot, kabilang ang antibiotics,
antihypertensive, antidiarrheal, pain relievers, vitamins at iba pang over-the-counter at prescription medicines. Isang temporary receipt booklet, belt bag, isang Honda Click na motorsiklo at 2 cellular phone. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 3720 na inamyendahan ng Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 kaugnay ng iligal na pagbebenta at distribusyon ng mga produktong pangkalusugan nang walang kaukulang otorisasyon. Patuloy na pinaiigting ng Lasam Police Station ang kampanya laban sa iligal na pagbebenta ng mga produktong pangkalusugan at hinihikayat ang publiko na bumili lamang mula sa lisensyadong botika at otorisadong establishmento upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Sa tulong ng Police Regional Office 1, formal na isinagawa ang turnover at blessing ng mga bagong pabahay, palikuran at proyektong pailaw sa Barangay Mamating, Nagilian, La Union. Bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng pangunahing serbisyo sa komunidad, narito ang magandang balitang hatid ni Police Master Sergeant Carmela Danggican. Matagumpay na isinagawa ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang turnover at blessing ng pabahay, palikuran at pailaw sa Barangay Mamatang Norte, Nagilian, La Union noong Hulyo 21, 2026 bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa komunidad. Kasabay ng turnover ng mga proyekto, ang panunumpa ng Oath of Allegiance and Commitment to Peace, pagbabahagi ng mensahe sa mga benepisyaryo, mamamahagi ng grocery packs, school supplies, solar lights, basketball ring at bola, gayon din ng mga pangunahing gamot at bitamina. Naging mas makahulugan ang programa sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng mga lokal na residente na nagbigay ng sigla sa pagdiriwang. Ipinapakita ng aktibidad ang tunay na diwa ng serbisyo publiko na hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kundi maging sa pagbibigay ng pag-asa, dignidad at mas magandang kinabukasan para sa mga pamilyang Pilipino. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong Police News Network correspondent, Police Master Sergeant Carmela Danggican, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Danggican. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relation Month, nagsagawa ang Benguet Police Provincial Office ng isang aktibidad na nakatuon sa espiritual na kapakanan ng mga kapulisan. Ang detalye ng report mula kay Police Major Edwin Serio. Bilang pagsasabuhay sa isa sa mga pangunahing pagpapahalaga ng Philippine National Police na makadiyos, nagsagawa ang Benguet Police Provincial Office ng Prophetic Healing and Deliverance Activity sa himpilan ng Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company noong ika-21 ng Hulyo sa kasalukuyang taon. At sa pagkikipagtulungan kina PEMS Abi Sinabonat, retired PNP member, at Yeshua Revelation Ecclesia International Ministry sa pamumuno ni Reverend Obrendo Ocon. Dinaluhan ang programa ng mga pulis mula sa provincial headquarters, mga municipal police stations at provincial mobile force companies ng Benguet Police Provincial Office. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes E. Olarte III, ang Chief ng Police Community Affairs and Development Unit o ang PICADO, ang naturang aktibidad sa pamumuno naman ng aming Provincial Director na si Police Colonel Dionisio D. Bonoy. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations Month na naglalayong pangalagaan ang spiritual na kapakanan ng mga kawani ng Benguet Police Provincial Office sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon para sa kagalingan, pagpapanumbalik at personal na pagbabago. Layunin din ng programang ito ang patatagin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang katatagan at higit na pag-isahin ang hanay ng kapulisan upang patuloy na makapaghatid ng mga tao may malasakit at pagpapahalagang nakabatay sa integridad na serbisyo publiko. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako po si Police Major Edwin Sergio, ang PIO ng Benguet Police Provincial Office. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Major Sergio. Mahigpit na nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga organizer ng kilos protesta, na huwag isama o gamitin ang mga menor de edad sa mga aktibidad na maaring maglagay sa kanila sa panganib. Ayon sa mga otoridad, ang pagre-recruit, paghihikayat o paggamit sa mga bata upang makilahok sa mga rally na maaring maglantad sa kanila sa karahasan o iba pang panganib ay maaring magdulot ng pananagutan sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Dahil dito, hinihikayat ng mga otoridad ang mga magulang, guardian at mga organizer na unahin ang kapakanan ng mga menor de edad at tiyaking hindi sila maglalagay sa mga sitwasyong maaring magbanta sa kanilang seguridad. Kasabay nito, tiniyak ng Philippine National Police na patuloy nitong ipatutupad ang mga umiiral na batas upang mapangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng bawat bata. At bago tayo magtapos, naglabas ng paalala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group hinggil sa pananagutang kaakibat ng paggawa o pagpapakalat ng bomb joke na may kaukulang parusa sa ilalim ng umiiral na batas. Sa ating mga cyber katropa tips, ipaliliwanag ng mga cyber patrollers ng PNP-ACG ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng publiko upang maiwasan ang paglabag sa batas at makatulong sa pagpapanitili ng kaligtasan ng publiko. Laganap ang bomb joke o bomb threat ngayon. Kaya naman, alamin natin kung bakit hindi dapat gawing biro ang tungkol sa bomba. Pakinggan natin ang ating cyber patroller. Kanina lamang ay nakapanayam natin ang direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group upang magbigay ng paalala. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727, ang sinumang magpakalat ng bomb threat sa anumang paraan, lalong-lalo na sa online, ay maaaring mapatawan ng pagkakulong ng hanggang 5 taon, multang hanggang 40,000, parehong parusa o 1 degree higher in relation to Republic Act 101/75. Nagdudulot ang bomb threat ng takot, pagkaantala sa operasyon ng mga paaralan, opisina at pampubliko o pribadong lugar. Tandaan, walang sinuman ang makapagtatago sa likod ng anonymous o peking social media account. The PNP Anti-Cybercrime Group will ensure that those responsible are held accountable before the law. At yan ang latest update. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano, ang inyong cyber patroller. Kaya mga netizens, ugaliing maging mapanuri at huwag magpaloko. Ako si Police Lieutenant Wallen May Del Socorro Arancillo, ang inyong Cyber Cop. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng balita, huwag kalimutang i-like, follow at share ang aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates, manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Dara Falogme. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.